body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fight, you will see the bullets fly. War cry and the ring will be a place. Hello kila Kent Lymar sa Lipuran, The Stainless Finisher Man, at kay Jason Gonzalez. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Paano mo malalaman na fully recovered na yung muscle mo? O kung ito ba ay naka-recover na ng husto mula sa iyong pagbubuhat? Meron dalawang recovery period ang tinutukoy pagdating sa pagpapalaki ng muscle. Yung isang recovery ay sa oras mismo ng iyong pagwo-workout. At yung isa naman ay pagkatapos mong magbuhat. Unahin natin yung recovery habang nagbubuhat. Sa bawat exercise, gumagawa tayo dito ng sets at reps. May mga nagtatanong sa akin kung ilang minuto ba ang pahinga sa bawat set o ilang minuto ang ipapahinga mo bago mo ulit gawin ang susunod na set. Kung ang pag-uusapan ay muscle growth, bago mo gawin ang susunod na set, dapat ay naka-recover na ng husto yung katawan mo. Dahil kung hindi pa, tiyak na hindi mo magagawa yung progressive overload sa bawat exercise. Ang progressive overload mga kaprakti, ito yung pahirap ng pahirap yung gagawin mo kada set ng exercise. Maaaring sa pamamagitan ng pagdagdag ng bigat sa iyong binubuhat kada set. Halimbawa sa lat pull down, sa first set ay 60 pounds, second set 80 pounds, at third set ay 100 pounds. Nagagawa ka dito ng 10 reps sa bawat set. Kaya kung hindi pa nakaka-recover ng gusto yung katawan mo, malamang na hindi mo magagawa yung 10 reps kada set. E paano mo nga malalaman na pwede mo nang gawin yung susunod na set kapag hindi na mabilis yung tibok ng puso mo? Ibig sabihin, huwag mo munang gawin yung susunod na set kapag hinihingal ka pa. Kaya nga kapag tinatanong nila sa akin kung ilang minuto ba ang pahinga sa kada set, nagbibigay ako ng 1 minuto hanggang 2 minuto. Talagang walang eksaktong oras. Dahil depende ito sa tao. Dahil hindi tayo pare-pareho ng endurance. May madaling hingalin o kaya yung iba, madaling mawala yung hingal. Kaya ang isa sa mga senyales kung naka-recover na yung katawan mo para sa susunod na set ay kapag hindi ka na hinihingal. Kahit wala pang 1 minuto, pero normal na yung heartbeat mo, pwede mo nang gawin yung susunod na set. Pero, kung sakaling 2 minuto na at medyo mabilis pa ang tibok ng puso mo, okay lang na dagdagan mo pa yung oras ng pahinga mo. Yung isang recovery naman na nabanggit ay tinatawag namang muscle recovery. Ito naman yung pagkatapos mong mag-workout. Halimbawa, sa biceps, madalas nagpapahinga tayo ng 3 hanggang 4 na araw bago mo ito uliting gawin. Dahil sa ganyang mga bilang, naka-recover na ng husto ang ating muscle o yung ating biceps. Muli, may pagkakataon na depende ito ulit sa isang tao. Meron kasi na nakaka-4 na araw na ang pahinga niya, pero meron pang konting muscle soreness yung biceps niya. Ibig sabihin yan, hindi pa fully recovered yung biceps mo. Ibig sabihin din ito, kailangan mo pang ipahinga ang biceps mo. Dahil kapag pinilit mo, at ito talaga ang madalas mangyari dahil sa pagmamadali ng ilan, para mabilis daw ang paglaki ng muscle, ay binubuhat niya na ito. Ang di nila alam, mas lalo lang babagal ang paglaki ng muscle o maaaring wala talagang paglaki dahil hindi pa ito nakaka-recover ng lubusan. Uulitin ko ha, kapag masakit pa yung muscle, huwag munang ibuhat ito. Pero sa kabilang dako, kung sakaling 2 araw pa lang ang lumipas pero nawala na yung sakit ng muscle o muscle soreness, aba, pwede mo na ulit gawin ang mga biceps workout.
Sana'y natagdagan na naman ang kaalaman nyo pagdating sa pagpapalaki ng katawan. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! My body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fight, you will see the bullets